Hey! Sinungaling ka! Baliw ka! Napakapangas mo! Ito ang bahay ni Wang. Naglakas loob kasakta si Wang! Ayaw mo na bang mabuhay? Siya isang nakababat na kapatid ng branch manager. Gusto kong lumaban. Mabuti. Pinakita mo lang ang iyong verbal power. Hintayin ang pagdating sa kanyang kapatid na si Wang Gang. Huwag mo lang isipin pang pagtakas! Jody, sana maging maayos si Nian Yan. Ma, nakalimutan mo ang pinagkakalanlan ni Nian Yan. Siya ang presidente. Kaya huwag ka mag-alala. Anong dapat niyang katakutan? Lumuhod kayo ngayon! Humingi ng tawad kay Xiang! Kayong dalawa din! Ako? Bigyan mo siya ng basura. Lumuhod. Sinaktan mo ang aking Asya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya! Mabuti na lang ang pamilya naming Lin. Putulin ka agad ng relasyon sa inyo. Kung hindi, sa tingin ko ay madumi. Tama ang ginawa ko. Bibigyan kita ng pagkakataon para lumuhod at magmakaawa. Luhod! Ano? Paano na? Nakasalubong kalabanin ako. Tapos di ka man lang magmakaawa? Ha? Paano? Ang lakas ng loob mong tamaan ako. Tapos hindi ka man lang hingi ng tawad? Ha? Sinaktan kita. Dahil kailangan kong lumaban. Alam mo ba? Nasaktan ako. Nasaktan na buong pamilya ko. Kailangan mo tanggapin ang responsibilidad. Isa ka lang royal family. Ang lakas ng loob mong takutin ako dito. Tanong ko sa'yo, parehong tanong. Saktan mo ko. Kakayanin mo ba ang kahihinatnan? Ikaw lang? Bino ka ba? Dahil sa kalang hamak na mahirap. Naniniwala ka ba? Ngayon ako, ang daming tao sa harap. Hayang daruin ka? Wala akong gagawin. Ito ay talagang lampas sa iyong kakayahan. Isang mahinang babae. Maglalakas loob na saktan si Wao Xiang? Kalimutan mo niyan, Asyang. Maaari nilang ituloy ito. Huwag mo silang pakilaman. Tama ka nga. Kayong tatlo lang dito. Pakiramdam ko ay madumi kong tignan. Mga gwardya! Palisin sila! Tumigil kayo! Paano? Magsimula! Sino ang naglakas ng loob na saktan siya? Sino siya? Ngunit, mababang matandang tanga. Nanganak lang ng konting tanga. Hindi tanga ang anak ko. Matalino siyang bata. Siya lang? Big shot. Lin Mei, nababaliw ka na yata. Ikaw na yata ang nababaliw. Sabihin mo ang totoo. Hapunan ngayon. Ito ay gaganapin para sa akin. Organisado para sa'yo? Bago ka magsalita, isipin mo muna kung kaulipagado ka. Hindi ko sino ka. Ito ang pamilya naming Wang, presidente ng Jiang. Hapunan sa reception. Ikaw ang presidente ng Jiang Corporation? Ako nga. Ang pagpapanggap bilang CEO ay isang krimen. Ilan kayo? Bubugbugin mo siya para sa akin. Dumating na ang panauhin! Hindi ito ang aming lokal, isang kilalang pamilya. Nandito na lahat. Ito dapat. Pumunta dito para kay Presidente Jiang. Ayo, mga panauhin ko. Maraming salamat naman at nakadalo kayo rito. Bakit ngayon? Ito'y ginanap para kay Miss Jiang. Kami pa rin. Dapat dumalo ka rin. Oo, sayang lang. Dahil may mga pakialamerang tao. Para bang gulo sa lugar na to. Hey! Miss Jiang! Miss Jiang! Hello, Miss Jiang. Siya si Jiang? Si Miss Jiang? Galing kami sa Malaya, Miss Jiang. Buti na lang nakapunta kami. Naganda rin kami ng maliit na regalo para sa inyo. Chairman Kui ng Chinghe Group. Regalo ay Jade Rui. Miss Jiang, ito ang regalo namin. Mangyaring tanggapin nyo. Nanzo Building Material Boss Gu. Isang regalong gintong inukit na Kuan Yin. Matagal ko nang hindi nakikita si Miss Jiang. Isang maliit na regalo lang yan. Isang piraso ng asul at puting porselana. Miss Jiang, pagkatapos ng handaan, mangyaring umupo ka sa aking lugar. Real Estate Tycoon Mr. Han. Libreng malangyang villa. Miss Jiang, pagkatapos ng party, mangyaring sumama ka sa akin at maupo.
Maraming salamat. Kanina lang ako naging presidente. Kailangan ko pa rin pagbigyan ng mga panauhin Masyado ka ko. magalang, Miss Jiang. Kami maliit na lokal na negosyo lang. Lahat ay nakasalalay sa Jiang Group upang ma-develop hanggang ngayon. Ikaw ang aming kayamanan. Nagsagawa ka ng ganito sa aming teritoryo. Dapat ka naming pasalamatan talaga. Baka naman nagkakamali kayo. Paano siya magiging presidente? Tama! Isa lang siyang istorbo sa party namin. Paano ito magiging posible? Nasaan si Miss Jiang? Mga kabataan, bantayan niyo ang mga sinasabi niyo. Ang lakas ng loob ninyo para sabihin niya kay Miss Jiang. Kami ang mga tao, ang Jiang Group. Nagtulungan sa loob ng napakaraming taon. Hindi ko ba alam sino si Miss Jiang? Paano ito posible? Hindi ba siya ang isa? Ang cute anak ni Lin Mei? Paano siya naging presidenteng Jiang? Ang mahal na boss, hindi ka dapat dayain. Halika dito! Ilabas mo siya! Hindi! Mga mahal na boss, dapat mo rin tingnan mabuti! Paano ito nangyari? Wag! Wag! Hindi pwede siya ang presidente! Ah! Miss Jiang, ang batang yun ay mula sa pamilya Wang. Ang lakas ng loob na saktan ka. Huwag kang mag-alala. Talagang gagawin ko yung para sa'yo. Salamat. Lahat ay bisita. Hindi kailangan ng mga yon. Nagagalit ang mga hindi karapat-dapat. Tama si Miss Jiang. Maupo na kayo. Hey. Hatch! Sino nagsalita? Tingnan nyo. Talagang napakaganda ng mga palamuti dito. Paniguradong nakausap niya na ang bunso kong anak ni Presidente Jiang. Ay, saya naman. Gangzi, tatay, maganda tayo ng handaan. Pagiging abala ng napakatagal. Hindi ko pa nakikilala ang Presidente Jiang. Anong itsura niya? Nakilala mo naman ang personal ng Pangulong Jiang? Tatay, kakaupo pa lang ng bagong Pangulo. Nasa phone lang ako. Inulat na gawain. Hindi ko pa siya nakita sa personal. Alam kong siya lang, bukod sa nag-iisang anak na babae ni Ginoong Jiang. Ang iba ay walang alam. Mapupunta yun sa banquet hall. Paano natin siya makikilala? Huwag kang mag-alala, Nay. Narinig ko mula sa mga tao na ang braso ni Miss Jiang may plum blossom birthmark. Plum blossom birthmark? Pagkatapos ipapasok tayo mamaya kung sino may ganong marka, siya yun. Natural si Miss Jiang na yun. Ngayon na lang kunagan kung sino si Miss Jiang. Basta ako sa pagkakataong ito dalhin ng reception na ito, inayos to. Ang aming pamilya ay maaaring katulad ng pareho ang tahanan ng girlfriend ni Ah Xiang. Pagiging lubos sa iginagalang ng Pangulo, kumuha ng halos 1 bilyong pamumuhunan. Talaga? Makukuha natin ang sulit na pagkakataong ito. Tara na! Pagsisisihan niyo to! Anak! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? Ba't ka nandito? Kuya, dumating ka sa tamang oras. Ayan, pinalaya sila ako sa venue. Dahil may nagpapagap na Miss Jiang sa loob. Miss Jiang? Dumating si Miss Jiang? Yung Miss Jiang na nasa loob, peke lang yun. Kuya, maniwala ka sa akin. Ang kanyang ina ay mula sa pamilya ng Xi'an Village. Para sa kanilang pagkakakilanlan, sobrang mura. Wala pang silbi sa asawa. Mga magsasaka, yan ay dapat isang peke. Si Miss Jiang ay isang babaeng nilaki sa layaw, kaya hindi pwedeng siya yun. Nagpapanggap nga yun. Paano magiging anak siya ng mga yon? Anong relasyon nila? Sino ang naglakas loob na gayahin si Miss Jiang? Tiyak na alam ko ang balita. Pumunta dito para kumain at uminom ng libre? Mga magulang, kapatid, dapat ipagaganti mo ako. Yung maliit na babae, sinuntok at pinalayas ako sa banquet hall. Pagbubuli lang. Ano? Isang maliit na bata. Pinahiya niya ang ating pamilya. Ginawa niya sa anak ko? Umainda siya. Ang usaping ito ay kailangan seryosong harapin. Papasok na ako ngayon. Para malantad na sila! Miss Jiang, ang batang itong mula sa pamilyang Wang ay hindi mo panganib. Huwag kayong mag-alala. Tuturuan ko siya ng leksyon. Salamat. Lahat ng bisita, hindi kailangan para sa ilan. Nagagalit ang mga hindi karapat-dapat. Maupo muna lahat. Tama si Miss Jiang. Maupo na kayo. Grabe. Parang siya na talaga ang pangulo ng Jiang mismo. Oo nga. Hindi ko inaasahan na napakabata niya. Siya? Siya talaga ang presidente ng Jiang? Sinabi ko na sa iyo, pero hindi ka naniniwala. Sasabihin ko, hindi nagsisinungaling ang anak ko. Siya talaga ang presidente ng Jiang Group. Siya ay isang malaking shot. Narinig ko, namuhunan si Miss Jiang sa pamilyang Lin. Talagang nangahas ang pamilya Lin. Napakayabang sa harap ni Miss Jiang. Kung ako iyon, nakakasamba ako kay Jiang. Talagang hindi alam mo mabuti. Pinag-uusapan ko tungkol sa Jiang Group. Bakit mo ibibigay sa pamilya Lin pabubuhunan ng 1 bilyon? Hindi ko inaasahan. Pamangkin ko si Boss Jiang. Pamangkin. Ngayon lang, isang hindi pagkakaunawahan ng lahat.
Oo nga, pinsan. Hindi ko inaasahan na meron pa pala akong napakahusay na pinsan. Anong mangyari ngayon lang? Please stop care about it, okay? Sino ang pamangkin? Sino ang iyong pinsan? Hindi mo ito nakalimutan? Ang aking ina, naputol na ang relasyon ko sa inyo. Ay, ano ba yan? Kakasabi ko lang naman eh. Huwag isa puso. Kamag-anak kami. Magkapatid kami ng nanay mo. Kahit nabali ang mga buto, konektado pa rin ang litin, hindi ba? Oo nga, pinsan. Nagkamali kami noon. Patawarin mo kami pakiusap. Tingnan mo ang mukha ng pamilyang ito. Nagkakadiri talaga. Pamangkin, huwag kang mag-alala tungkol sa nakaraan. Magkamag-anak tayo. Bagong alaala naman. Lahat tayo. Isusulat ito. Susulat ito? Sa tingin ko, posible ba ito? Hindi kayo welcome dito. Ano ba yan? Nagkamali ako. Pasensya na. Mari mo ba ako tulungang higayatin ng aking pamangkin? Bitawan mo ko. Hindi ba sinabi sa akin ng Lynn na putol na ang relasyon, hindi mo ako kapatid? Hindi mo ito magagawa! Porque yumamat ka na, hindi mo na siya kinikilala? Ikaw na pamilyang Lynn, ang lakas ng loob mong gawin nito, nagsabi ng ganito, mababa ang tingin mo sa amin, itakwil kami. Ngayon, alam kong kapatid ko ang presidente, sumugod lang ako para kunin siya. Dalawa talaga ang mukha niyo. Sino ang nanggugulo dito? Yun! Manager General Wang! Kumusta, Master Wang? General Wang? Ikaw si Miss Jiang. General Manager Wang, unang pagkikita. Ang tapang mo! Naglakas loob ka pa magpanggap bilang Miss Jiang. Mga nakakalito dito. Ha? Ibig mo sabihin? Siya ay isang peking Presidente Jiang? Bagong hirang na pangulo. Yan ang ulo ng pamilyang Jiang. Nag-iisang anak na babae ni Jiang Xingxiao. At ikaw, ang pagkakalam ko, dapat ay pinanganak ka sa Sion Village. Parehong magsasaka magulang. Ano? Niloko mo na naman kami ng babaeng ito? Mga kabataan ngayon, napakawalang ya. Nagpanggap bilang si Miss Jiang. Sa kampeke, ang lakas ng loob mo hawakan si Asyang. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Nagkakamali kayong lahat. Hindi na tumahimik ka! Yan. Ikaw ay isang batang tagbayan. Anong pagpapanggap? Ay, yan ang sinasabi ko eh. Napakasaya ni Lin May. Paano posible ng mga anak? Anak ng Pangulo. Ikaw... Ma, buti na lang nandito si Mr. Wang. Hindi, kinuha kami ng babaeng ito. Maglakas loob na tumayo sa harap ko? Anong pinagsasabi nito? Hindi mo alam kaninong lugar ito. Ikaw lang. Ang lakas ng loob mong palabasin si Asang sa party. Nakita ko, dapat ka makick-out sa party. Gusto mo akong paalisin? Pag-isipan mo muna. Ang iyong pamilyang Wang, kaya mo bang tiisin ang kahinatnan? Sino ka ba sa tingin mo? How dare you talk us like that? Babaeng to, okay lang na magsinungaling. At sa dalawang mararuming bagay na to pumunta sa party, hindi mo man lang alam kung pwede ka ba talaga dito. Ako ang bida sa party na ito. Kung hindi ako sasama, hindi ba ito nakakaya para sa iyo? Magandang hangarin. Ngayon na, matigas pa rin magsalita. Wanggang, napakadakila mo. Bakit mo ako tinatawagan noon kapag nauulat ng trabaho? Hindi mo ka ngayon. Ikaw, anong kalokohan sinasabi mo? Maaari kang umupo dito. Posisyon ng General Manager ng Division. Nabigo ako sa tungkulin bilang Pangulo. Assistant. Wanggang, posisyon ng General Manager Division, binabawi. Nga pala, ang bilyon na puhunan na binigay kay Lin, kansilahin ito. Opo, Presidente. Pagtanggap ng Pangulo, walang namamahala si Wanggang. Paano siya nagalit ng CEO? Ilan kayo? Sumama ka sa amin. Opo! Ikaw lang, isang batang babaeng hindi pa tumutubo ang buhok. Maaari mong kansalihin ang aking posisyon. Napakaraming perang namumuhunan. Anong bilo? Sa tingin mo masyadong mahilig sa pag-arte? Paano? Inihayag ang pagkakakilanlan. Nagsisimulang babaliw. Kakahiya. Ang peke hindi kailanman magiging totoo. Ang isinilang na Phoenix ay magiging Phoenix. Ang mouse na ito ay nagsilang. Maaari ka nang gumawa ng butas. Bumpkin ng bansang ito. Sino ka pa sa tingin mo? Nangangarap ka ng gising. Kaawa-awa ka bukiran. Maaari ding lumabas sa Phoenix. Sino nagsabi niyan? Ang kapatid ko ay ang Golden Phoenix. Nagda-daydream ka pa rin? Ang Golden Phoenix. Nakikita ko. Yun lang, hindi karapat-dapat na manok. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag ka maniwala sa sinabi ko. Isang peke nagsasabi ng kasinungalingan. Sino pa niniwala sa kasinungalingan mo? Ang payo ko sa'yo, si General Jiang, bago pumunta sa banquet ball, isama mo sila. Lumabas ka sa party. Kung hindi,
Tanong ko sa bodyguard, paninang yung mga binti? Naglakas loob kang hawakan ako? Akala mo talaga, ikaw si Miss Jiang. Hindi ako naglakas loob na hawakan ka. Wanggang, sa pagkakaalam ko, hindi mo pa nakikilala si Miss Jiang. Kung gayon, paano mo malalaman? Hindi ako si Jiang. Wala sa usapin na bago mo malaman. Ginalaw mo ako. Naisip mo na ba ang pihilit nun? Pursigido ko talaga. Paano? Gusto mo talagang gawin to ng totoo? Ang krimen ng pagpapanggap ng Miss Jiang. Okay, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ang tanong ko sa'yo, sa braso ni Miss Jiang, may marka ng plum blossom. Meron ka ba nito? Siya ay isang peking presidente, Jiang. Paano magkakaroon ng birthmark? Na babae, gago ka ba? Hindi ko inaasahan. Ang dami ng alam ng anak ko. Sabi mo, hindi maaaring ito? Paano nangyari to? Ito, paano mo? Hindi maaari ito. Paano kaya to? Paano ito imposible? Siya, may birthmark talaga siya. Hindi ba talaga? Makinig! Ang lahat. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ano? Maaari mong linangin ang iba. Sa tingin mo, kaya mo ako lokohin? Sa pagkakaalam ko, buhay pa si Lin May kapag ang babaeng to. Nasa kami ng birthmark na ito. So ibig mo sabihin na ang maliit na cute na ito nasisinungaling pa rin sa amin. Nakikita ko. Ang bagay tungkol kay Jiang na may birthmark. Dapat itong babaeng ito upang gayahin si Miss Jiang. Inilabas ang balita. Hindi ko inaasahan. Patuloy mo akong niloloko. Anong ginagawa mo? Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Gusto mo pang manakit ng tao? To! Napakamalas mo. May sasabihin ka pa rito? Masyado kayo malayo. Ikaw lang. Napakahirap niyo lang naman. Gumagana pa rin ang inyong anak na babae sa pangarap ng Golden Phoenix. Hayaan na kita. Matino. Dapat magpasalamat ka sa akin. General Manager Wang, ang pamilyang ito ay puno ng basura. Sobrang laganap. Hindi ito madaling gawin. Hayaan mo sila. Tama yan. Hayaan mo sabihin ko dapat tratuin ng maruming pera. Hubarin mo muna ang mga damit mo. Tapos palabasin sa banquet hall. Ano ba tinatayo mo dyan? Gawin ang sinasabi sa'yo ni Miss Lee. Makipagkamay! Bilis! Bitawan mo nga kami! Bitaw! Pagsisisihan mo ito! Tigil! Tumigil kayo! Pagsisisihan mo ito! Tigil! Alis! Asisa siya! Nandito ka! Ano nangyari? Asisa siya! Nakitungo ako sa mga nanggugulo. Huwag kang mag-alala. Alisin ko mga basurang ito. Mawawala sa iyong paningin. Gago! Alam mo ba kung ano ginagawa mo? Malalagot ka sa akin mamaya! Miss Jiang, patawad po. Nasaktan po ba kayo? Teka! Asisa siya! Nagkakamali ka ba? Pumasok lang siya sa banquet hall. Nagpapanggap lang si Miss Jiang. Walang iya ka. Sino ka para sabihin kay Miss Jiang? Itiko mo ang bibig mo. Assistant, si ito ba anong hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan? Anong ibig sabihin ng miyembro ng pamilya ni Wang? Sinusunod si Miss Jiang? Katulong niya ako sa loob ng maraming taon. At mukhang hindi pa kayo maniniwala sa akin! Hindi, asistan siya. Si Miss Jiang ay hindi anak ni Ginoong Jiang. Paano magkakaroon ng isa mula sa Xian Village? Nasaan ang aking biological na ina? Wanggang, hindi ka ba well-informed? Narinig mo, anak ako ni Jiang Qingxiao. Alamin na mayroon akong birthmark? Ako ang adopted daughter ng Jiang family. Ano? Pagkatapos ang lahat, ito pala ay naging ganito. Tapos na ang lahat. Siya talaga ang presidente ng Jiang. Sa lupang ginawa namin, kami ay nasaktan ni Xiao Jiang. Miss Jiang, hindi ko nakakaalang dakilang tao. Alam ko hindi ka nagdadala ng sama ng loob. Kasalanan ko ito. Pabayaan mo na ako. Di ba ang sinabi mo lang, isa lang akong mahirap na taga-nayon? Mababa ang tingin mo sa aming pamilya? Hindi! Ay, hindi! How dare we? Wanggang, talagang kaya mo. Ito ay naging hindi nagtaga sa branch manager. Hayaan mo ang iyong buong pamilya ay napakaraming pambubuli. Miss Jiang, kasalanan ko ito, kasalanan ko. Intindihin mo na lang ako. Naalala mo bang sinabi ko noon? Nang tinanggap kita sa posisyon mo, nagsisi ako bilang presidente. Assistant, tumawag ka agad sa HR. I-dismiss ang Wanggang. Hindi ko na siya kailangan. Opo, Miss Jiang. Miss Jiang, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko. Hindi kita dapat na-offend. Ang iyong pamilya. Patawad po. Kasalanan ko lahat. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayon alam mo na kung paano humingi ng awa.
huli na. Ang iyong pamilyang Wang, ang aming Jiang branch, ang gulo. Ngayon, hayaan mo lang akong gawin ito. Maglinis ka, maglinis ka ng dumi. Mula ngayon, aking Jiang family, siya Wang, hindi makikipagkasundo. Mahal na pamilya. Kung may mga hal sa kaibigan si Wang, labag ito sa aking pamilyang Jiang. Tapos na. Suportahan natin siya. Oo nga. Guard! Ilbas mo sila dito. Naku, matatapos na ang pamilya namin. Ayoko sila makita. Miss Jiang, patawad! Nakikiusap ako! Isa pa pagkakataon! Oo nga pala. Halos kalimutan ko kayong dalawa. Ay, ano ka ba, pamangkin? Pag-usapan na natin to. Paano? Hinimulan mo ulit akong tawagin pamangkin. Ang bilis mo naman nating bumait. Isang hindi pagkakaunawaan ng lahat. Ate, tignan mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mas maaga? Pinagtibay sana natin ang pamilya natin. Gusto kong sabihin, binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita? Sinabi ko siya ang presidente pero walang naniwala. Sinabi mong basura ako sa harap ng mga anak ko? Ma, huwag niyo siyang kausapin. Kanilang pamilya, parang kinain ng aso ang konsensya. Pamangkin, magkamag-anak tayo. Ngayon lang talaga kami nabulag siya. Paano ako? Wala sa iyo panig. Oh, pinsan. Lahat tayo nalilang ng pamilyang Wang. Ganun ba? Oo! Oo! Kaya, ang bilyong dolyar na pamumuhunan. Tama na! Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo! Teka, anong ginagawa mo? Inamin mo ang iyong pagkakamali ngayon. Para lang sa iyong bilyong investment, sinasabi ko sa'yo. Pwede mo akong ibuli. Ngunit, ayaw ko sa anak ko! Muling mamuhunan sa'yo! O yun ang ibig sabihin nito. Hindi ka miyembro ng pamilya Lin. Ang pamilya namin ay may unlad. Hindi mo ako kapatid. Wala akong kapatid na katulad mo. Matagal na nakasama ng pamilyang Lin ng nanay ko. Naputo lang relasyon. Nakalimutan mong lahat. Hindi mo ito pwedeng gawin. Pamangkin, alam ni Uncle na mali siya. Para sa kapakanan ng iyong tiyuhin, hindi pa pwedeng kanselahin ang pamumuhunan. Okay? Assistant, yung isang bilyon, huwag mo itong kanselahin. Pag-isipan ko. Kailangan ko silang kamag-anak. Oo nga, pinsan. Ang aming pamilyang Lin, sa wakas nakuha ko na ito sa malaking punong tulad mo. Assistant, huwag mo kalimutan na nakuha ng kumpanya ni Lin. Pagmamay-ari, inilipas sa pangalan ng aking ina. Okay, Miss Jiang. Ito, ano nangyari? Nakiusap ka lang sa akin. Huwag mo kasilanin yung pamumuhunan. Hindi na angko para sa iyo na gawin ito. Sabi mo lang, ang aking ina ay mula rin sa pamilyang Lin. Ang kumpanya ay pamilyang Lin. Sa ilalim ng pangalan ng aking ina, anumang tanong. Huwag mo nga sabihin yan! Ang aking kumpanya! Kunin ang pera ng aking nanay sa kasalan. Startup ng kumpanya. Sa wakas ay may pag-ari ng aking ina. Makatwiran. Ikaw! No! Pinsan, binibiro mo ako. Binibiro mo ako. Hindi ito pwede. Tingnan mo ang aking ama. Galit na tao. Sinong niloloko mo? Katulad ninyong dalawa. Mga bastos kayong lahat. Tumitingin ako sa inyo. Nasusuka ako. Kaya wag na kayong umasa na mag-i-invest pa ako sa inyo. Kasuklam-suklab ka! Hindi yung tugma para sa iyo. Hindi mo pasalapat na ipokrito. Jiang, akin na kumpanyang iyon. Lahat ng hirap. Hindi ako mabubuhay kung wala ito. Pakiusap. Nagmamakawa ako sa inyo. Sigurado makikinig siya sa'yo. Ha? Kausapin mo siya. Kapatid mo ako. Hindi ka pwedeng umupo na lang at walang gawin. Pamilya Lin, nang hindi mo ako makakain, binigyan kita ng pera ng palihim. Magsimula ka negosyo kapag wala kang pera. Ibinigay ko iyo lahat ng aking dote. Ikaw ay mayaman. Ayaw mo lang ako sa ate mo. Pinubuli mo ang anak ko. Lin po! Alam mo rin na ikaw ang aking kapatid. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ate, alam ko nagkamali ako. Talagang alam ko nagkamali ako. Kapatid mo ako, tama. Pero wala akong utang sa iyo ng pamilyang Lin. At ang desisyon ng aking anak na babae, buong suporta ko. Ha? General Lin, pag-unawa sa pagkuha ni Jiang. Malapit na ito sa inyong mga kamay. Mangyaring ganda sarili. Imposible hindi magagawa ng kumpanya ko! General Lin, bakit ikaw ay patuloy na matyaga? Sa pagkakalam ko, ang iyong kumpanya mukhang hindi maganda ang pamamahala. Hindi ka nagpapasahod ng manggagawa. Ikaw! Kung ito ay nakuha ni Jiang, siguro at ang makapangyarihan buhay ng mga patay. Kung hindi, mababankrupt na lang yun. Sa tingin ko, ang paglapit ni Miss Jiang, masyado ka pa rin maluwag. Kung ako yun, direktang sirain ang iyong kumpanya. Hayaan ka magbayad sa malaking utang. Tinatakot mo ba kami?
Wala ako. Gusto ko lang tanungin kayong dalawa. Ipaliwanag ang mga nangyari. Nagmumukhahe siya na maganda. Kung hindi mo tinanggap ang pagkuha, hindi ko susundin ang assistant ko. Huwag. Tinatanggap ko na ang alok. Hindi ba yun ang tama? Gayon din okay. Hindi bababasa. May pera tayong dadalhin. Sino nagsabi makakuha ka ng pera? Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Nasaan ang pera para sa pagkuha ng club ni Gia? Ipapadala sa mga manggagawang may utang na sahod. Ang pera na yun para talaga sa kanila. Mr. Lin, hindi mo gagawin? Gusto mo pa rin itago ang lahat? Walang iya ka. Bakit mo ko dinadaya ng ganito? Pumupugin talaga kita! Pumupugin kita! Ma, ate, sumama kayo sa akin. Mangyaring tumahimik ang lahat. May sasabihin si Miss Gia. Hello sa lahat. Ako ang presidente ng GM Corporation, Jiang Yan. Narito ngayon, meron lang akong gustong ipakilala sa inyo. Sila ang aking ina at ang aking kapatid. Marami sa inyo hindi pa nakakaalam. Ako talaga, hindi anak ng pamilya Jiang. Ako talaga ay hindi totoong anak ng Jiang. Adopted child lang ako ng Jiang. Ipinanganak ako sa Shuyan Village. Hindi kasi ako lalaki. Noong ako ay ipinanganak, muntik na akong patayin ng biological kong ama. Ito ang aking ina. Nagsakripisyo para sa akin. Lahat ng mga taon na ito, nasa bahay ako ng karangyaan. At ang aking ina, kasama ng aking kapatid na babae, nagdusa sila sa kamay ng aking ama. Dahil nga pinapaboran ng mga lalaki. Kahit ang aking kapatid na babae ay inalisan din ng karapatang mag-aral. Alam ko, tulad ng aking ina at kapatid na babae ang mga taong naghihirap, marami pa. Maililigtas ko sila. Ngunit hindi sa maililigtas ang iba. Kaya, desisyon ako. Kakatawanin ko ang pamilyang Jiang. Magtatag ng Women's Foundation. Women's Foundation? Si Miss Jiang ay mapagkawang gawa. Yun ba ang plano mo para sa group's poverty alleviation plan? Huwag mag-alala. Ang Poverty Alleviation Project ay dahil sa aking ina. Tutulong ako sa mga kanayunan. Kasabay nito, ang Women's Foundation ay aking itatatag. At mabilis na proyekto ng pag-alis ng kahirapan. Pupunta ako sa Nayon at tutulong sa mga babae na sa kagipitan. Pagkatapos, gagawa din ako ng girls' school. Hayaan ng mas maraming babae na mag-aral. Maganda yan! Miss Gia, ang aming Chingay Group ay susuporta sa'yo. Oo, mga babaeng taga-bukid. Hindi talaga madali. Ako ay mula sa pamilya Fanyang, handang tumulong kay Miss Jiang. Ako ay Nansu Building, susuporta si Jiang. At ako, si Miss Jiang, gusto kong mag-donate. Suporta na foundation. Maraming salamat sa inyo. Pagkatapos ay ipapahayag ko ang Jiang Group's Foundation. Formal na itinatag. Yan. Bakit, ma? Pwede ba huwag mo nang alalahanin ang kumpanya ng pamilyang Lin? Wala akong naiintindihan. Ma, deserve mo ito. Bukod pa sa, wala ka ba kapatid na babae? Ako? Hindi ako nagbabasa ng maraming libro. Noong ako'y nasa junior high, maging sa lalaking iyon napilitan huminto sa pag-aaral. Okay lang ate, hindi pa huli ang lahat. Ikaw, ibig mo sabihin, depende ito sa ang iyong kagustuhan. Gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Sipin, syempre, ginagawa ko na naginip ako tungkol dito. Gusto ko talaga makapag-aral. Naisip ko, ano lang magagawa ng buhay ko. Ate, tapos na ang lahat. Pamilya ni Chen, pamilya ni Wang, ang pamilyang Din. May nakatanggap ng parusa. Mamaya, nandito ako. Wala nang iba, para sa iyo yon. Miss Jiang, ang sinabi mo sa akin tapos na ang lahat. Maaari na mag-apply ng mga oras. Okay, salamat sa'yo. Yan. Ano ang mga pamamaraan na simula kami at pamilyang iyon nasira ang relasyon, iyon ang taong iyon, dumaan sa divorce procedure. Ma, since kami na ang pamilyang iyon, wala na relasyon, iyon at ang iyong taong iyon, syempre kailangan din dumaan sa divorce. Divorsyo? Pwede ba talaga ako makipag-divorce? Hindi pinapayagan divorce ng Shuyan Village. Ito ang punong nayon. Personal na magtakda ng pamuntunan. Ma, hindi na yan clan society. Panahon na para baguhin ang lahat. Batas, pagprotektahan tayo. Wala silang alam sa batas. Tita, huwag kang mag-alala. Kahit kailan, gusto mo dumaan sa mga formalidad, pamilyang Chen, makikipagtulungan kami sa inyo.
Huwag ka na mag-alala, Ma. Assistant, palaging pinakamaasahan. Salamat. Salamat. Yung mga nakaraang araw, sapat na talaga ako. Ayoko na. Ano mang connection sa pamilyang Lin. Yun, nakakatanda kapatid. Ikaw ay bago sa enrollment sa isang bagong pangalan. Isang bagong pangalan? Ang pangalan ni Zaudi. Sa aking kapatid na babae. Salamat. Yan. Pamilya tayong lahat. Ano bang sinasabi niyo? Miss Jiang, oras na para i-coordinate ang division. Tatakda natin. Sa tingin mo, okay lang? Ma. Sige, gawin mo na. Diborsyado. Sa wakas, hindi na ako miyembro ng pamilyang Chen. Ikaw, nakumpleto na ang diborsyo. Kayo ni Tita Lin, wala nang relasyon. Please, umalis na kayong dalawa. Linmei, huwag niyong gawin to. Anyway, kami ay isang mag-asawa sa loob ng maraming taon. Limay, ito ang mabuti mong anak. Sa sarili kong lola, kahit sarili kong ama, gumagawa, pinalayas kami sa Shrimp Village. Deserve mo ito. Linmei, ikaw ay umaasa sa may anak na susuportahan ka. How dare you talk to me like this? How dare you talk to me like this? Yan. Huwag gawin to. Kahit na ano. Gayon din sa'yo, anak ng nanay mo. Kahit kailan di kita ama. Meron akong ama na nagpalaki sa akin. Ngayon, may nanay at kapatid naman ako. Ikaw naman, kasama nitong ngatang babae. Pero wala itong kinalaman sa akin. Kahit hindi mo aminin. Ngunit, bloodline, ito ay patuloy na pinuputol. Diyan yan. Ikaw ang pamilya namin ni Chen. Sabi mo ngayon, ako ang pamilya mo, Chen. Pero dahil ako ang presidente ng Jiang Group, kung wala akong ganitong pagkakakilanlan, ako pa rin, sa iyong mga mata ay money loser. Tulad mo, ang ganitong peking kamag-anak, hindi ko kailangan. Saudi, mangyaring tulungan mo ako. Ayaw mong makita. Paghiwalay natin ang ating pamilya, hindi ba? Susuportahan ko ang aking ina. Itong mga taon, pinalo at pinaglitan mo kami. Bakit di ka nagsasalita? Hindi yung sinabi mo? Ang mga babae ay nawawalan ng pera? Bigyan ng daan ng mga lalaki? Ngayon, ang batang pinag-alayan mo ng iyong buhay, ito ay ganap na wasak. Ako pa rin ang babae na maaaring nagbigay sa inyo ng karangyaan. Hayaan kang mabuhay ng magandang buhay. Ikaw, anong sinasabi mo? Handa ka pa rin na alagaan kami? Ano sinasabi mo? Handa ka pa rin na alagaan kami? Ito ay totoo. Gusto mong alagaan ko yung pagtanda? Mangarap kayo. Ikaw, wala ka ba talagang pakialam sa amin? Hindi mo susuportan yung nakakatanda? Ito yung nabasa yung mga ninuno! Manunusahan ka! At kanina mo naman nalaman yan, ha? Kayo ang paparusahan dahil napakasama ninyong dalawa. Mapang-abuso kayo ng asawa at anak. Dahil dyan sa paniniwala ninyo, pinarusahan nyo ang aking ina't kapatid ng maraming taon. Sa bata ng pamilyang Chen ang tinatawag na insenso, sumisip-sip pa rin ng swerte. Sa paglipo sa mga taon, mga rural ng lugar na to ay hindi ganito. So tama ba ito? Babae ka rin. Bakit kailangan mo alisin ang hirap na dinanas mo? At ipataw ito sa iba? Ma! Pwede ba? Mali ba ako? Imposible. Hindi ako pwede magkamali. Ma, tumigil ka na sa pagsasalita. Anak, sabi mo, sa una, maging mabait tayo sa kanya. Hindi babagsak ang sitwasyon ngayon. Ngayon kami na mahilig sa ayon. Nahay! Kami ay kamay. Ang gantong Phoenix ay lumabas na palabas sa aming tahanan. Ma.
Hindi na kailangang isipin ang tungkol dito. Magkakaroon ng araw na ito. Magbabago na ang buhay natin. Ma, ate, mamaya, lahat tayo magandang araw. Miss Jiang, ito yung postcard ni Ginoong Jiang pinadala sa iyo. Mukhang saya-saya niya. Nabalitaan niya rin na natagpuan mo na ang iyong mga kamag-anak. Napaksaya niya. Sinabi niya yun habang nagagal kami sa ibang bansa. Kunin mo ang villa. Hayaang tumira si Lynn at kanyang pamilya. Talagang nag-alala pa siya, ah. Nagmamalasakit siya para sa iyo. Nga pala, kumusta ang pasok ng kapatid ko? Napakalinis. Siguradong nandito na siya. Nakabalik mula sa paaralan. Ah, tama yan. Ito ang bagong pangalan ng kapatid mo. Linsan niya? Ipinanganak patungo sa araw. Maganda ang pangalan ito. Tama, sa tingin ko rin. Ito rin, isang bagong simula para sa kanya. Assistant, tingnan mo, lumalabas ng araw. Tama. Isang bagong araw. Magsisimula na naman. Tara na. Ngayon ang Women's Foundations. Nagaganapin sa Xian Village. Tama. Lisang siya. Ha, Miss Jiang! Matapos ang investigasyon ng iyong pabrika, nag-decide na si Jiang. Patuloy na suportahan ng pabrika. Sana ay gagawin mo. Maratiling bukas ang iyong mga mata. Miss Jiang, ikaw talaga ang maswerteng bituin ng Xian Village. Golden Phoenix! Sa Xian Village, ang kalahati ng aking bayan, kaya Jiang's Poverty Elevation Project ang proyektong kawang gawa. Lahat ay may bubunyag dito. Mga susunod na hakbang, gagawa ko ng isang bagong paaralan para sa mga babae. Alinsunod sa Xian's Women's Foundation, tutulungan ko rin ang mga babae na nangangailangan. Ito, yun ang Jiang. Bakit babaeng lang tinutulungan nila? Mga bata na nangangailangan din ng tulong. Ang desisyon ni Jiang kailangan bang magtanong? At saka, mga mapagkukunang panlipunan para sa mga lalaki may sapat na suporta. Kahit na ang benepisyong ito, magkipagkompetensya ka sa mga babae? Hindi. Bago ito, nag-survey muna ako sa Xian Village. Nalaman na may isang lalaki sa pamilya. Gaano man ito kahirap, magbabasa din siya. Hayaan mo siya pumasok sa craft school. Ngunit paano mga babae sa bahay? Karamihan sa mga ito. Karamihan, nauuwi lang sa pagpapakasal. Ito ay nagpapatunay na alam mo ang aking kalagahan ng pagbabasa. Kaya para lang mabasa nila, bukod sa mga taong nagmamalasakit para sa mga batang babae sa bundok, ngunit ang tungkol sa inyo, ngunit paano kayo? Kahit anong sabihin natin, mas kawawa pa rin ang mga babae. Alam mo ba ang mga bilhin pambabae? Hindi mo kayang tiisin ito. Anong panahon na ngayon? May mga babae na gumamit ng basahan paano sa regla, infeksyon at pamamaga. Hindi mo sila dinadala sa ospital. Miss Jiang, ang ganitong uri ng malas sa bagay, huwag sabihin sa publiko. So ang ibig mo sabihin, malas sa mga babae na menstruation? Hindi ka ba ipinanganak ng mga babae? Ako... Kung may mga mahihirap na lalaki, si Jiang mag-iimbestiga at magbibigay ng tulong. Ngunit ang Women's Foundation magbigay lamang ng suporta para sa kababaihan. Kung mahanap mo may isang malaking impostor, panuloko ng mga pondo, tapos ikaw punong nayon, bigyan mo ako ng una, maninatiling himpilan sa pulisya. Mabuti yan! Tama! At ang punong nayon, narinig ko, may isa pang tuntunin ng Xian Village, huwag hayaang maghiwalay ang mag-asawa. Oo! Ano bang kahihiyan nito? Para din ako, ang karamihan sa mga taga-nayon, pagkakasundo ng pamilya. I-cancel mo ang panuntunang ito. Ha? Ang kalayaan sa diborsyon, karapatan ito ng bawat mamamayan. Anong tuntunin ito? Lahat ng ito'y labag sa batas. Walang panggalang sa kalayaan. Gusto mo bang makulong? Miss Jiang, ito... Kung hindi mo kayang gawin ito, ang pamumuhanan ng pamilya Jiang sa Xian Village ay aatras. Ikaw ang pinuno kaya magdesisyon ka. Siyempre kaya mo. Ang kasal ay sariling kalayaan ng mga taga-nayon. Lahat, hindi ba? Oo, tama. Kung ganon, ang pananagutang ito, dapat matagal na itong kinansela. Huwag nating payagan. May dalawang tao na hindi maganda ang relasyon. Kailangan mong magpatuloy. Sinabi mo ito, paano ito magkomportable? Ang gustong gawin ng pamilya Jiang,
Hayaan ng lahat ng mga babae na ngailangan ng tulong. Kumuha ng edukasyon, layunin at para i-assure ka, Jiang Foundation ang napupunta sa bawat sintimo. Isa sa publiko ang detalye, ipapaskill sa notice board. At ang direktor ng Jiang Foundation, kaming Jiang, para makapili. Titiyakin ang pagiging bukas at patas. Tukol naman kay Jiang, para lang ng mga babae sanayang ito. Lahat ng kababahian sanayan na ito, maaaring mag-apply sa pag-aaral. Lahat ng gagastusin mo sa paaralan, lahat ay pupundahan ni Jiang. Kung ikaw ay natanggap sa universidad, available ang karagdagang scholarship. Wow, ang galing naman! Pwede rin po ba ako makapag-aral? Siyempre kaya mo. Ang pagpasok sa kolehiyo, makikita mo sa mataas na malayong mundo. Salamat po, magandang kapatid. Pagkatapos ay opisyal kong idedeklara, Shein Village Women's Foundation. Opisyal lang itatatag, sabay-sabay. Shein Village Hope Girls School. Magkakaroon to ng malapit na hinaharap. Kami ay mamumuhunan. Wow, ang galing! Ang ganda! Napakaganda! Yan. Oh, kinakabahan ako. Ano kinakabahan ka? Ang edad ko, bumalik sa paaralan. Patatawanan ka. At nagtitingin na ng estudyante dito. Mas bata sa akin. Paano ba naman? Napakaano mong kapatid mo mabait. Magugustuhan ka ng lahat. Ikaw pagpapasya sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Ako'y kapatid mong yan. Ang pinakamahusay sa mundo. Yan. Salamat sa'yo. Bigyan mo ako ng bagong pagpipilian na pagkakataon sa buhay. Ate, deserve mo ito. Kaya, huwag ka matakot. Kapit ang bagong pangalan, simula ang iyong bagong buhay. Bagong transfer student ka ba? Ano pangalan mo? Ang pangalan ko ay Ling Xiangyang. Don. Sinabi ko kay Lin na huwag na siya pupunta sa harapan ko. Kung hindi dahil sa pamilya mo, Lin, ang aming pamilya Wang, maaari ka bang maging isang bata? Ano ibig sabihin mo, Huang Xiang? Halatang ikaw yon. Mga bulag tao, hindi kilala si Miss Jiang. Kung di dahil sa pamilya mo, Wang, hindi sana magkakaganito. Asong babae. Malalagot ka sa akin! Ah! Hoy! Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, ang mura lang ng pamilya mo, Lin. Ang mga mahihirap na kabag-anak ay binamalas ko noon. Maswerte ang mga tao ngayon. Ipinaganak ang isang CEO. Ano sinasabi mo? Pating yung pamilyang Wang, sarili mo kasalanan. Tingnan ko, wala kayong ginagawa mas mahusay. Nablitaan ko ang iyong pamilyang Wang, ngunit siya pinagbawalan ni Jiang. Nandito kami para humingi ng tawad kay Jiang. Ikaw, Oh, ano? Bakit? pulagya ka! Ano ba? Huwag na lang kayo mag-away! Ano kinalaman nito sa'yo? Gusto mo bang tawagin ng security? Hayaan mo na sila. Hayaan natin sipain ng security. Huwag mo na silang pakialaman. Sige. Hello, ate. Ano? Sige, pupunta na ako. Sige, pupunta na ako. Nasa bahay kayo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bunso, sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, actually ilang araw na nakalipas, nakapasa na. Ngunit iyon, nakilala ng iyong ina. Kasama ko ang ate mo. May kaunting cake. Ang cake noon, nasira ng pamilyang iyon. Kahit medyo late na ngayon, gusto pa rin ni Mama ipagdiriwang ang kaarawan. Hindi pa huli. Ma, hindi pa huli ang lahat.
Mag-wish ka na, hipa ng kandila. Sana ang aming pamilya maaari magkasama habang buhay. Aking mga anak, salamat sa pagpunta mo sa akin. Ako ngayon, ay napakasaya. Kami rin.